ang sipat ni Hara sa orasan sa ibabaw ng pader dito sa loob ng opisina niya. Kanina pa kasi niya hinihintay ang pagbabalik ng kanyang love of her life na si Alvin mula sa misyon nito. Isang linggo kasi itong tumuloy sa isang isla upang tapusin ang misyon. Hindi naman makasama si Hara dahil hindi niya sakop ang misyon ng binata. Kailangan niya itong makita dahil nanghihina na siya dahil sa ilang araw din na subsob sa trabaho. Commander? Tawag pa sa kanya ng kaibigan na si Sally. Bakit? Hindi pa po ba kayo magla-lunch? Tumaas ang kilay ni Hara dahil sa kagalangan ng kaibigan. Kailan ka pa gumamit ng pause sa pakikipag-usap sa akin, Sally? Takang tanong pa ni Hara, ngunit tumawa lang ng sobrang lakas ang babae. Hindi pala bagay sa akin pero hindi ka pa ba kakain? Mamaya na lang siguro. May mga papeles pa kasi ako na dapat pirmahan na kailangan natin ipasa sa susunod na linggo. Sagot ni Hara sa kaibigan. Oo nga pala. Natapos ko na ang tungkol dyan. Ipapasa ko na lang mamaya pero may sasabihin ako sa iyo, Hara. Binitawan naman ni Hara ang hawak na ballpen at saka tumingin sa kaibigan. Nangingiti ang mga mata nito na tila masaya at may gustong ibalita sa kanya na mahalaga. Anong ibabalita mo? Siguraduhin mo lang na matutuwa ako dyan. Kasi kapag hindi, babawasan ko ang sahod mo. Aniya sa kaibigan, kaya naman natawa ito at saka pumasok sa loob ng opisina. Nasa labas na si General Alvin. Hindi pa natatapos ang babae sa pagsasalita, ay parang kidlat si Hara sa bilis nang makalabas siya sa sariling opisina. Sa labas ng building naroon ang makisig na lalaking nakasuot ng magandang itim na uniforme. Gwapong-gwapo ito, sa kumapal at humabang buhok. Isali pa ang pawis na bumabagsak sa gilid ng muka. Love! Malakas pang tawag ni Hara sa lalaki. Tumingin naman ito sa kanya ngunit blanko nga lang ang muka. Hindi ka ba masayang makita ako? Bakit ganyan ang mukha mo? Umagang umaga, ganyan agad ang salubong mo sa akin? Wala bang hello o hi dyan? Wala bang kahit anong salubong? You're crazy, Hara. Sabi nito at saka siya tinalikuran at pumasok sa loob ng building. Crazy na agad? Hindi ba pwedeng na-miss lang kita? Tagal mo kaya sa mission mo? End? Anong end ka dyan? Hindi ba ako na-miss? Grabe Alvin ha, nakakasakit ka ng bangs. Kunwari pang umirap ang babae. Leave me alone, please. Malamig na utos ni Alvin. Bahagyang nasaktan si Hara sa sinabi ng lalaki. Ngunit dahil immune na siya sa ganitong treatment, ay pinagkibit balikat niya. Sinundan niya si Alvin sa loob ng opisina nito nang walang pasabi. Kumusta ang mission, love? Masigla pa niyang tanong. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Please leave, dahil pagod ako ngayon. Hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang itanong kung kumusta ang mission mo. Ang tagal mo kasing nawala. Lumabi pa si Hara, pero nitapunan ng tingin ay hindi nito nagawa sa kanya. Lumabas ka muna, Hara, dahil pagod ako. Malamig na utos ni Alvin sa dalaga. Hindi ito nagustuhan ni Hara, kaya taimtim siyang tumingin sa binata. Hindi niya makita ang kahit na anong pagsisisi sa sinabi nito sa kanya. Ngunit naging matigas siya, dahil nanatili siya sa loob ng opisina nito. Gusto ko lang naman tanungin kung kumusta ang mission mo. Hindi mo naman ako kailangang sungitan ng ganyan. Sabi ni Hara na may kaunting pagtatampo sa kanyang boses. Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang pagod ako? Hindi mo naman ako kailangan tanungin kung kumusta ang mission ko dahil wala ka naman pakialam dun. Lumabas ka na, utang na loob, dahil gusto ko magpahinga. Puno ng galit na sambit ni Alvin sa dalaga. Dahil sa pagkabigla, tampo at sama ng loob, mabilis na naglakad paalis ng opisina ng binata ang dalaga. At saka nito, sinara ng malakas ang pintuan. Napahilamos naman ang sariling muka si Alvin dahil sa ginawa ng dalaga. Hindi niya intensyon na masaktan ang damdamin nito. Ngunit sadyang pagod lamang siya ngayong araw. At dahil na rin sa kanyang nalaman. Isang patak ng luha ang pumatak sa pisngi ng dalaga na makapasok siya sa loob ng kanyang opisina. Naabutan pa niya ang matalik na kaibigan na si Anton.
Ang masayang mukha ni Anton ay napalitan ng pagtataka nang makitang umiiyak ang dalaga. Mabilis nitong nilapitan ng dalaga at hinawakan sa magkabilang balikat. "What happened?" Tanong nito, ngunit hindi nagsalita si Hara. Agad niyang inalis ang kamay ng lalaki sa magkabila niyang balikat at tumuloy siya sa kanyang swivel chair at umupo doon. "Nagpakatanga ka na naman sa lalaking yun, Hara? Hindi ka na ba natuto? Bakit mo kasi pinipilit ang sarili mo na magustuhan ka ng taong ayaw naman sa'yo? Pwede ba, Anton? Hayaan mo muna ako mapag-isa. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Kaya pwede ba manahimik ka na lang?" "Anong hindi ko alam ang pinagdadaanan mo? Nagpapakatanga ka sa lalaking hindi ka naman gusto." Para iyong bomba na sumabog sa utak ni Hara. Para siyang nagising sa kanyang panaginip na hindi nga pala siya gusto ng lalaki. Ilang buwan na ba simula nung habol-habulin niya ito na para siyang aso? Kahit na lantaran na kung itulak siya nito palayo, ay hindi pa rin siya lumalayo dahil gusto niyang mapatunayan ng sarili sa lalaki. Sa loob ng 1 taon na isang commander si Hara, ni minsan ay hindi siya umibig. Nakilala niya si Damien, ang lalaking gusto ng kanyang pamilya at ang nalalapit na pakakasalan. Ngunit hindi niya ito magawang pakasalan dahil ang turing niya dito ay isa lamang nakatatandang kapatid. Ngunit na makilala niya si Alvin, biglang nagbago ang lahat dito. Natuto siyang magpasensya at habaan ng pasensya kahit minsan nakakasakit na ito ng kanyang damdamin. "Hanggang kailan ka ganyan, Hara? Kapag ubos ka na? Kapag pagod ka na? Kapag lantaran ka na kung sakta ng lalaking yan?" "Hindi ko alam, okay? Basta ang alam ko, gusto ko si Alvin. At walang makakapigil sa akin kahit isa sa inyo. Kailangan kong bumaba. Gagawin ko yun. Basta mapasakin lang siya." Tila nababaliw na sabi ni Hara sa kanyang kaibigan. Hindi na lang sumagot si Anton dahil sa dismayang nararamdaman sa pagiging tanga ng kaibigan. Wala na siyang magagawa pa kundi hayaan ng dalaga na ito na mismo ang kusang sumuko. Dahil kapag ang isang tao ay baliw na baliw sa pag-ibig, nagiging bingi ito at hindi na nakikita pa ang mga mali. Umalis na lamang si Anton at hinayaan ang dalaga na umiyak ng umiyak. Hapon na, nang lumabas ng opisina si Hara kasama ang kaibigan na si Sally. Sa maghapon, ifinocus niya ang kanyang sarili sa trabaho. "Commander?" Tawag pa sa kanya ng isang tao kaya naman tumingin si Hara. Nakita niya si Damien na nakatayo sa labas ng building. Bigla na lamang nangunot ang kilay niya at dali-daling nilapitan ng lalaki. "Anong ginagawa mo dito? Hindi ba nag-usap na tayo na sa cellphone na lang tayo mag-usap? At magkikita na lang tayo kung may family dinner?" "Aniya, hindi ko alam at masyado akong busy ngayon para dyan. Sabihin mo na lang na may misyon ako at ikaw na ang bahala." Teka naman. Bakit ako lang? Tandaan mo ang mami mo ang may gusto din ito, ah. Hindi ako mapipilit ni mami na kitain sila, kaya ikaw na ang bahala. Walang modo na sabi ni Damien at saka sumakay ng sasakyan. Ilang beses pang sumigaw si Hara, ngunit hindi na talaga bumaba ang binata. Problema niya ngayon kung paano sasabihin sa mga magulang na ayaw nila makasal sa isa't isa. "Commander, boyfriend mo? Ang gwapo ha, ang bilis mo namang napalitan si Alvin." "Manahimik ka dyan. Kapag may nakarinig sa'yo baka isipin nila na tama ang sinasabi mo." Saway pa niya. "Bakit hindi na lang siya, Commander? Ayaw naman sa'yo ni Alvin. Di doon ka sa taong may gusto sa'yo." "Kailan ka pa natutong magturo ng ganyan, Sally? Yan ba ang natututunan mo nung nadestino ka sa ibang grupo?" "Grabe ka naman, Commander. Hindi ba pwedeng inililigtas lamang kita sa pagkasawi?" "Hindi ko kailangan yan. Dahil balang araw, magugustuhan din ako ni Alvin." Desididong sabi ni Hara. Muli na silang pumasok sa loob ng building at dumiretso sa loob ng cafeteria. Nakita agad ng mga mata ni Hara ang lalaki na mag-isang kumakain. Wala na siyang sinayang na oras at nilapitan nito, dala ang sariling pagkain.
Hi love, kumusta ka na? Ngayon lang ako nakalabas ng opisina ko. Alam mo ba na ang dami kong paperworks na kailangan tapusin? Lumabi pa siya. Tapos sobrang late pa ng lunch ko. Dagdag pa niya pero hindi siya binalingan ng tingin ni Alvin. Hoy, kausapin mo naman ako. Nandito ako sa harapan mo. Hindi mo ba nakikita? Wala pa rin kibo si Alvin. Pero naririndi na ito sa boses ng babae. Kung umakto ang babae, ay kala mo walang kinitang lalaki sa labas. Matagal na tayo hindi lumalabas. Baka pwede ka naman mamayang gabi. Game? Hanggang kailan mo to gagawin? Natahimik si Hara pero nagpatay mali siya. Ang alin ba? Ang magpanggap na gusto mo ko kahit hindi naman talaga. Sa tingin mo ba, nakakatuwa pa yung ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya? Hindi pinakita ni Hara na nasaktan siya sa sinabi ng lalaki. Bagkus, binitawan niya ang kutsara na hawak at nagtaas ng tingin. Ano bang kinagagalit mo? Hindi ko na kasi alam kung saan ba nagsisimula yung galit mo. Wala naman ako masamang ginagawa sa'yo. Saka huwag mo husgahan ang nararamdaman ko sa'yo. Bakit hindi ko huhusgahan? Kung landiin mo ko wagas, habang nilalandi ang damya na yon. Bulyaw nito. Nagulat ang lahat ng mga tao sa loob ng cafeteria. Maski si Hara ay nagulat dahil hindi niya inaasahan ng sasabihin ng lalaki. Anong sinasabi mo? Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan. Hindi ako tanga para hindi alam ang ginagawa mo. Si Damien? Fiancé ko yun. Sabi naman ni Hara, kaya naman suminghap ang lahat ng tao sa paligid. Pero magpapaliwanag ako. Nataranta pa siya nang ibagsak ni Alvin ang baso at saka ito naglakad palayo. Galit na galit si Alvin kaya hindi niya ito sinundan pa. Napabuntong hininga na lamang siya dahil may tigre na naman siyang susuyuin. Ano nangyari? Ba't nagalit si tigre? Takang tanong pa ni Sally. Hindi mo pa napanood yung pag-aaway namin? Hindi, kararating ko lang dito. Mukhang alam na niya ang tungkol kay Damien. Nasabi ko din na fiancé ko yung lalaki. Tanga ka ba? Ba't mo sinabi yun? Dapat hindi mo sinabi yun. Diyos ko naman, Hara. Tiyak na nagselo si Alvin. Kaysa mag-alala, mas lalo lamang napangiti ng malaki si Hara dahil sa sinabi ng kaibigan. Mas lalo tuloy siyang nakaisip ng plano para mas inisin pa ang lalaki. Hoy, ano yan? Hindi ko gusto yung ngiti mo na yan, ha? Sinasabi ko sa'yo, kung may binabala kang masama, wag mo nang ituloy. Anong gagawin ko? Wala naman ako sinasabing gagawin eh. Ang sinasabi ko lang is nagsiselos pala siya. Mas lalo pang nabaliw si Hara. Grabe ka naman, Hara. Ayan na naman ang kabaliwan mo. Kapag hindi ka talaga nasasaktan, hindi ka rin titigil. Titigil lang ako kapag siya na mismo ang nagsabi na hindi niya ako gusto. O kaya, kapag may ibang babae ang nasali. Paano kung meron nga? Wala, dahil hindi ko mapapayagan ang bagay na yan. Dahil sa akin lang si Alvin. Kaya kung sino man ang buwisit na lalandi sa kanya, ililibing ko ng buhay. Napairap na lamang si Sally dahil sa kabaliwan ng kaibigan. Iniwan na lamang niya ito dahil kapag magsistay pa siya, ay baka mabaliw na rin siya katulad nito. Gabi na rin ang umuwi si Hara sa kanyang kondo nang mapansin niya ang kanyang ina. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Baka gusto mo ipaliwanag kung bakit hindi kayo sumipot ni Damien sa dinner? Mom, anong ginagawa mo dito? Bakit wala kang pasabi? Tarantang tanong ni Hara. Kapag nalaman mo nandito ako, uuwi ka ba? Hindi, di ba? Hindi naman sa ganun, Mom. Pero kasi gabi na. Baka mapano ka pa sa daan. May driver ako. But still, Mom, gabi na. Dapat nagpapahinga ka na ngayon. Sagutin mo ang tanong ko sa'yo kung bakit hindi ka sumipot sa dinner. Bakit hindi kayo nagpunta ni Damien? Mom, busy lang kami ni Damien, okay? Alam mo naman na busy ang isang yun sa mga anak niya. Katwiran ni Hara. Hindi ba dapat lang natulungan mo siya sa pag-aalaga ng mga anak niya? Mom, ayaw ni Damien. At isa pa may trabaho din ako. Kapag hindi ka ba
Sinabihan na bantayan ng mga anak niya ay hindi mo nagagawin? Anak, magiging anak mo rin ng mga anak niya. Sabi pa ng mommy niya. Ito na nga ba ang ayaw ni Hara? Ang pangunahan siya sa mga bagay-bagay, lalo na sa pag-aasawa. Gusto kasi ng pamilya niya ang lalaki na ito. At maging asawa niya, ngunit ayaw naman ni Hara. May iba siyang lalaki na iniibig. At ito ay walang iba kundi si Alvin. Ma'am, ang totoo niyan ayoko nang ituloy ang kasal. Hindi ba? Unfair ito? Dahil paano kung bumalik ang totoong ina ng mga anak niya? Inisip niyo man lang ba ito? Iniisip ko kasi na mas mabuti pa rin na ang totoong ina ng mga ito makatuluyan ni Damien. Nasisiraan ka na ba ng bait, Hara? Kailangan natin ang pamilya ni Damien. Isa pa, napag-usapan na natin ang lahat ng to, di ba? Hindi mo kasi ako naiintindihan, Mom. Mas hindi mo ako maintindihan na si Damien ang lalaking gusto namin para sa'yo. Siya lang at wala ng iba. Ito din ang dahilan kaya hindi magawa ni Hara na kitain ng ina. Dahil sa pamimilit ito sa lalaki. Hindi pa siya nito maintindihan, kaya naman nauuwi din sa pagtatalo ang lahat. Ma'am, saka na lang natin pag-usapan yan. Dahil pagod ako. At isa pa, hindi ba nakay Damien din kung pakakasalan niya ako? Kaya nga gumawa ka ng paraan para pakasalan ka niya. Mas lalong nag-init ang ulo ni Hara dahil sa sinabi ng ina. Naririnig mo ba ang sarili mo? Gusto mo ba talaga para sa akin si Damien? O dahil lamang sa kaya nilang gawin sa kumpanya natin? Pinag-iisipan mo ba ako ng ibang bagay, ha? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Depensa ng kanyang ina. Kung hindi, bakit mo kami pinipilit, Mom? Hindi na ako elementary para hindi malaman ang binabalak mo. Isang malakas na sampalang natanggap ni Hara galing sa kanyang ina. Ramdam pa ni Hara ang makirot na labi galing sa pagkakasampal. Kahit hindi pa niya ito nakikita, alam niyang nasugat ito. Huwag mo kong labagin ngayon, Hara. Hinayaan kita sa pagiging pulis mo, kahit hindi naman talaga yan ang gusto namin para sa'yo. Huwag mo kong tataasan ng kilay na akala mo kaya mo na ang lahat dahil hindi. Sabi ng kanyang ina, at saka na ito lumabas ng kondo niya. Naiwan si Hara na nagtitimpi pa rin ng galit dahil sa mga salitang natanggap naman niya sa kanyang ina. Pumasok na lamang siya ng kanyang silid at humiga sa malambot na kama. Kahit papaano, nawala ang sakit ng katawan niya. Ipinikit ang mga mata at inisip ang masungit na mukha ni Alvin hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na siya dahil na rin sa pagod. Kinabukasan, maaga namang pumasok si Hara sa trabaho dahil sa natanggap niyang balita. May isang kaso siya na kailangan lutasin kaya kailangan niyang pumasok ng maaga. Sally, ano nang balita sa kaso? Agad niyang tanong at hindi napansin si Alvin na nakatayo sa tabi ng kaibigan. Okay ka lang ba, Hara? Bakit may sugat sa gilid ng labi mo? Saka, ba't ganyan na itsura mo? May pag-aalalang tanong ni Sally. Wala yan, untog lang ako dahil sa pagmamadali. Sigurado ka? Mukha kasing pasadin eh. Ayos lang ako. Ano nang balita? Pagtatanong niya, kahit na umiikot ang nakikita niya dahil sa sama ng pakiramdam. Kanina pagising niya, nakaramdam siya ng sakit ng ulo at panlalamig ng buong katawan. Ayos naman na ang kaso na hinahawakan namin ni General Alvin. Ang kaso lang ay naging matigas ang lalaki kaya hindi niya gustong sumuko. Sabi ni Sally. Napatingin si Hara sa mataas na building at nakita niya sa gilid nun ang isang lalaking tanga ng isang batang lalaki. Hostage ang nangyayari ngayon at ayaw makipag-cooperate ng maayos ng lalaki. Napakiusapan niyo na ba? May sinabi ba siya kung bakit niya ginagawa ito? Gusto niya na balikan siya ng asawa niya kung gusto nito na walang mangyari sa anak nila. Sagot ni Sally. Sa gilid nila ay si Alvin na tahimik na nakamasid sa dalaga. Unang tapak pa lang nito, napansin na niya ang pasa at sugat sa gilid ng labi nito. Namumula din ang pisngi ng babae kaya hindi napigilan ni Alvin ang magtiimbagang.
Ako nang bahala, maging alerto lamang sila. Sabi pa ng babae na mukhang wala din sa kondisyon. Hinugot nito ang baril sa tagiliran at saka ikinasa ng babae. Walang pagdadalawang isip na nagtungo sa likod ng building upang pumasok doon. Susundan dapat siya ni Alvin nang pigilan siya ni Sally. Hindi ba? Pag ganito ayaw niya ng pinakikialaman? Hindi mo ba nakita ang lagay niya? Mukhang hindi maganda ang kondisyon niya ngayon. Bulong ni Alvin at nasa babae pa rin ang atensyon. May feelings ka na ba sa kanya, General? May nabubuo na ba? Inis pa ng babae sa kanya, kaya napaismid si Alvin. Hindi na niya napansin pa ang babae at basta na lang sinundan nito sa loob ng building. Nag-aalala siya sa kondisyon nito dahil mukha din itong wala sa sarili. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ang sabi ko huwag kayong magtatangka na pasukin kami dito? Papatayin ko ang batang to kapag lumapit ka. Sigaw ng lalaki at mas lalong itinusok ang kutsilyo sa leeg ng sariling anak. Tapusin na lamang natin to para makapagpahinga na rin ako. Pagod ako eh. Ano bang kailangan mo at nagkakaganyan ka? Kundi ako babalikan ng asawa ko ay hindi ko hahayaan na makuha niya ang bata. Tanga ka ba? Sa tingin mo ba kapag bumalik ang asawa mo at sumuko ka ngayon, sa tingin mo ba hindi ka makukulong? Hindi mo man lang ba pinag-isipan nito bago mo ginawa? Naiinis na tanong ng babae, kaya hindi napigilan ni Alvin ng manlaki ang mata. May point ito, kaya hindi rin siya makapaniwala na nagawa pa nitong isipin ang tungkol sa bagay na yon. Sa tingin mo ba hindi ko napagplanuhan itong maigi? Kapag hindi ako binalikan ng asawa ko, mas mabuti na lang na mamatay kami ng anak niya. Kapag binalikan ka niya ngayon, isusuko mo ang bata? Ang lalaki naman ang nangunot ng kilay dahil sa tanong ni Hara. Malamang, kaya nga gusto kong balikan niya ako. Ano ba kasi ang dahilan at iniwan ka niya? Babaero ka ba? O sadyang hindi ka lang niya type kaya kanya iniwan? Umupo pa ang dalaga sa may hagdan at saka sumandal sa railings. Hinilot ang sentido. Marahil masakit ng kanyang ulo dahil sa sama ng pakiramdam. Habang si Alvin ay nakatayo at nakasandal sa pader kung saan hindi siya mapapansin ng dalaga. Pinagpalit niya ako sa katrabaho niyang manager. Habang ako, walang kaalam-alam na nag-aalaga ng anak namin. Tama ba yun? Inalagaan ko ang anak namin sa bahay dahil sabi niya gusto niyang magtrabaho. Pero hindi ko inaasahan ang bigla siya makapaghiwalay sa akin. Sumama siya sa lalaki niya at naiwan ako dito na parang tanga na wala ang lahat. Sabi ng lalaki na lumuluha ngayon. Nakaramdam ng awa si Hara, pero hindi pa rin tama na gawing hostage ang sariling anak. Nang dahil lamang sa pag-ibig kaya ito nagkakaganito ngayon. Wala tayong pinagkaiba, Manong. Dahil ako nga, pilit na ipinapakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Habang ang lalaking gusto ko, hindi naman ako gusto. Nanigas ang katawan ni Alvin nang marinig ang sinabi ng babae. Mas lalo siyang nakaramdam ng kagustuhan na malaman pa ang lahat. Dahil inaamin niya naman na alam niya ang tungkol kay General Damien. Bakit hindi mo nalang pakasalan ng gusto ng pamilya mo? Sabi pa ng hostage taker. Hindi naman pwede yun, Manong. Dahil alam kong babalik pa ang totoong ina ng mga anak nun. Isa pa, hindi kami talo. At may iba akong gusto. Ang kaso, ang init ng ulo lagi sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang tunay mo nararamdaman? Ilang beses na, Manong. Kaso, hindi niya ako gusto. Pero hindi naman ako sumuko. Ang problema lang, minsan, nakakapagod na rin na ipilit ang sarili ko sa lalaking hindi naman ako gusto. Sagot ni Hara nang maalala si Alvin. Ang tanga niya kung ganun. Gatong naman ng lalaki. Sobrang tanga niya para sayangin ako. Pero maiba tayo, Manong. Isuko mo na ang anak mo at bumaba ka na dyan. Hindi porket iniwan ka ng asawa mo ay katapusan na ng mundo. Kung alam mong wala kang pagkukulang sa kanya, dun palang panalo ka na. Kung nagawa pa rin niya maghanap ng iba, hindi na ikaw ang problema dito kundi siya. Bata ka pa, Manong. At makakatagpo ka pa ng taong mamahalin ka.
sabi ni Hara. Tumahimik ang lalaki at dahan-dahan lumapit kay Hara. Nakayuko lang ito at lumuluha. Mabilis na kinuha ng ibang pulis ang bata at pinusasa ng lalaki. Tahimik na sumunod sa mga pulis ang lalaki at saka naiwan si Hara. Bakit hindi ka pa lumabas dyan? Kanina ka pa nakikinig sa amin, hindi ba? Tanong ni Hara kay Alvin na hindi pa rin lumalabas sa pinagtataguan. Paano mo na lamang nandito ako? Sa tagal na rin kita sinusundan, sa tingin mo ba? Hindi ko pa memoryado ang amoy ng pabango mo. Narinig mo na ba ang lahat? Bakit hindi ka nagpakita? Bakit naman ako magpapakita? Asus kunwari ka pa. Alam ko namang na-miss mo lang ako. At takot kang may mangyari sa akin, hindi ba? Biro pa niya sa lalaki. Bakit? Parang tangang napatingin naman si Hara. Anong bakit? Hindi kita maintindihan kung anong ibig mong sabihin. Bakit may pasaka? Hinawakan pa ng lalaki ang baba ni Hara at itinaas ang ulo nito. Ito ba? Wala, tinamaan lang ito sa pagmamadali ko. Sa tingin mo ba gagana sa akin ang pagsisinungaling mo? Sino ang nanakit sa'yo? Nagtatagis na din ang bagang ni Alvin dahil pinagtatakpan pa rin ng babae ang nangyari sa kanya. Hayaan mo na, malayo ito sa bituka. Aalisin na sana ni Hara ang pagkakahawak ng lalaki sa baba niya nang masigpitan ito ni Alvin. Sagutin mo ko. Malayo nga ito sa bituka at saka bakit ka ba nag-aalala ha? Wag, dahil mas lalo lang ako nahuhulog kung ganyan ka. Hara, fine. Sinampal ako ng mami ko, happy? Bakit? Anong bakit? Ikaw kaya ipilit magpakasal sa lalaking hindi mo naman gusto, tapos hindi ka rin gusto ng lalaking gusto mo. Ang sakit kaya nun. Saka isa pa pasalamat ka at gusto talaga kita. Nakalabi pang sabi ni Hara. Bakit hindi mo na lang sundin ang mami mo para hindi ka na masaktan? Umirap si Hara dahil sa narinig sa lalaki. Ano nga bang inaasahan niya? Wala itong feelings sa kanya, kaya napakadali rito na ipamigay siya. Alam ko naman na wala kang nararamdaman sa akin. Pero wag mo naman ipamukha sa akin kasi nasasaktan ako. Why? Gusto lang naman ng mama mo na mapabuti ka. Habang ang totoong ina ng mga anak niya ay nandyan lamang sa paligid, hindi ko aagawan ng posisyon ng tunay na ina ng kambal. Dahil lamang sa pansariling kagustuhan ng mama ko. Alam ko na hindi mo ako gusto. At hindi mo na kailangan ipamukha sa akin. Pero sana naman wag mo akong pangunahan. Hindi na naitago pa ni Hara ang galit na nararamdaman sa lalaki. Umalis siya ng walang pasabi at hinayaan si Alvin doon. Ngayon lamang siya nainis sa lalaki kahit na paulit-ulit lamang siyang tinatanggihan. Sino nga ba ang hindi magsasawa kung minsan ay tama si Anton na nagmumukha siyang tanga? Hara, sigurado ka bang okay ka lang? Tignan mo yung itsura mo, mukha kang may sakit. Salubong sa kanya ni Sally. Masama nga ang pakiramdam ko pero ayos lang ako. Pakihatid na lang ako sa kondo ko dahil hindi talaga maayos ang pakiramdam ko. Pero isang malaking kamay ang humawak sa braso ni Hara. Nang tingnan niya ito, bumungad sa kanya ang kaibigan na si Anton. Ako na maghahatid sa'yo. Wow, tagal po din hindi nagpakita sa akin ah. Akala ko kinalimutan mo na ako. So ano, may kailangan ka ba kaya ka nandito? Sa kotse tayo mag-usap. Napansin din ni Hara ang kaibigan na umiwas ng tingin at saka basta na lang umalis. Hindi na siya nagtanong pa at sumakay na lang ng sasakyan. Anong pag-uusapan natin at isang himala na nagpakita ka sa akin ngayon, Anton? May kailangan akong itanong sa'yo at kumpirmahin. Sabi pa nito na diretso lamang ang tingin sa daan. At ano naman yun? Ang babaeng kasama mo kanina, anong pangalan niya? At ano ang posisyon niya sa grupo mo? Ha? Sino? Yung babaeng maliit na morena. Nakausap mo kanina bago tayo umalis. Ah, si Sally? Ano meron sa kanya? Assistant ko siya. Kung may pinaplano ka sa kanya, ako ang makakalaban mo. Pagbabanta pa ni Hara. Wala akong planong masama sa kanya. Pero malaki ang kasalanan niya sa akin, Hara.
Gusto kong ibigay mo sa akin ang mga personal information niya. Nagtaka si Hara dahil ngayon lang nagkaroon ng interes ang kaibigan sa mga babae. Iniisip nga niya na bakla ito dahil mailap sa mga babae at minsan lang ay hindi hinahayaan na madikitan siya ng mga ito. Bakit mo naman gusto makuha ang information niya? Umamin ka nga sa akin, Anton. Ano ang pakay mo? Siya ang babaeng naka one night stand ko at ang ina ng batang babae na pumunta sa akin ilang linggo nang nakakaraan. Kung kanina lang ay wala sa mood si Hara, ngayon ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sinabi mo? Sigurado ka ba na si Sally ang tinutukoy mo? Imposible yon. Sa tagal ko nang kasama si Sally, ay ni minsan hindi siya nabuntis. Sigurado ako. Dahil kamukhang kamukha nito ang babaeng nakita sa CCTV sa hotel room kung saan ako nalasing ng gabing yon. 5 taon na ang anak namin. Kaya paano ka nakakasiguro na hindi siya buntis, ha? Inisip maigi ni Hara ang mga nangyari 5 taon na nakakalipas. May 1 taon na nagpaalam ang dalaga na magbabakasyon pero hindi siya nagtaka dahil na rin sa tagal nitong nagtatrabaho sa kanya. Pero wala siyang alam sa nangyari sa babae. Wala siyang alam na nagbuntis ito. Pero imposible dahil hindi ito itatago sa akin ni Sally. May mga ebidensya ako na siya ang ina ng anak ko. Hindi ko alam kung paano din nangyari yon, pero siya ang babae ng gabing yun. Gigil na sabi ni Anton. Ganun ba? Ako nang bahala magtanong sa kanya bukas. Hindi pa nakakasagot si Anton nang isang sasakyan ang humarang sa harapan nila. Mabuti na lamang at nakapagpreno sila at hindi tuluyang bumangga. Gago ba yan, ha? Lumabas sa sasakyan si Alvin na madilim ang muka. Gulat din si Hara, lalo na nang puwersahin itong buksan ng pintuan kung nasan siya. Let's go! Saad pa nito at saka siya hinila palabas ng sasakyan. Teka, bakit? Anong bakit? Bakit hindi mo ako hinintay? Hinintay saan? Takang tanong ni Hara. Mas gusto mo talagang kasama ang ibang tao kaysa sa akin? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Anito, nalabis kinabigla ni Hara. May sapa ka ba sa ulo? Ano ba sinasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan. Ikaw ang hindi ko maintindihan. Dahil ang sabi mo gusto mo ako, pero kung kani-kanino ka sumasama. Pero kaysa magalit si Hara, nanlaki pa ang mga mata niya at nagtititili na parang tanga. Dahil sa kabaliwan ng dalawa, umatras na lang si Anton at iniwan ang dalawang baliw. Anong tinitili mo dyan? Sa tingin mo ba may nakakatawa? Masaya lang ako dahil may feelings ka na sa akin. Meron na nga ba? Seryoso ba yan? May feelings ka na sa akin? Wala akong sinabi. Ang sabi ko, huwag ka na magpaliwanag dahil alam ko na ang sagot. Halika na sa kondo mo at masama talagang pakaramdam ko. Doon na lamang natin pag-usapan ang lahat dahil umuulan na Hinila ni Hara ang lalaki patungo sa sakyan nito. Wala namang kuskus balungos ang lalaki at pinaandar ito. For the record, nagpunta sila sa kondo nito. Hindi tuloy mawala ang ngiti sa labi ni Hara. Dahil sa wakas, nagbunga na rin ang matagal niyang minimithi. Huwag kang umiti dahil mukha kang tanga. Sita pa sa kanya ni Alvin, kahit na namumula na rin ang magkabilang pisngi niya. Masaya lang ako. Kasi sa wakas nagka-feelings ka na sa akin. So, ano? Tayo na? Wala nang bawian yan. Dahil ako mismo ang raratrat sa'yo. Pagbabanta pa ni Hara. Sa tingin mo ba, magagawa mo akong saktan? Hasik naman ni Alvin. Sa palagi mo hindi ko kaya yan? Huwag mo akong subukan. Dahil kahit magtago ka pa sa ilalim ng saya ng mami mo, kukunin kita para lang saksakin. Hindi kumibo si Alvin. Pero naroon ang ngiti sa labi nito. Namayani ang katahimikan, ngunit hindi nila ipagkakaila na masaya sila sa nangyayari ngayon. 1 linggo ang nakakaraan simula nang mapilitan magtungo si Hara sa ibang bansa. Kailangan niyang asikasuhin ang iniwang pamana ng kanyang lolo na matagal nang pumanaw. Ngayon ay kasalukuyang si Hara nasa airport at gusto niya makita ang inaanak niyang si Dara at Dana. Ngunit ang magaling na si Damien
ay pinagbawalan siya, kaya wala siyang magagawa kundi ang pumunta doon ng sapilitan. 1 oras lamang ang ginugol niya sa biyahe nang makarating sa mansyon ni Damien. Sumalubong agad sa kanya ang mga bata, kaya naman niyakap niya ang mga ito. "Ninang ganda, bakit ngayon lang po kayo dumalaw sa amin? Kamusta na po si Poodle?" Tanong pa ng mga bata, at ang aso niyang si Poodle ang tinutukoy ng mga ito. "Mabuti naman siya. At nasaan ang daddy niyo, Aber, at hindi ako sinalubong?" "Umalis po kasama si Mommy," sagot naman ng mga bata. Hindi pa lumipas ang 1 oras nang makarinig si Hara ng ugong ng sasakyan. Lumabas dito si Damien, buhat ang isang magandang babae na may maputing kutis ng balat. Nakilala niya agad ang babae dahil isa din itong pulis. "Sigurado ka ba na pakakasalan mo si Bianca?" Tanong pa niya sa lalaki dahil alam niya na hindi ito basta-basta magdidesisyon. "Ina siya ng mga anak ko." "Alam ko. Pero ang tanong dito, mahal mo ba siya?" Minsan lamang maging seryoso si Hara, pero nakitaan niya ng kinang mga mata ng lalaki. Doon pa lang, nasagot na ang mga tanong niya. Tumayo na siya at handa nang umalis nang muling banggitin ni Damien ang pangalan niya. "Hara, tungkol sa kasal natin, baka pwede mo na magawa ng paraan? Magpakasal na kayo ni Alvin." Sana ganun lang kadali ang lahat. Ngunit kahit magnobyo na sila ni Alvin ay hindi biro ang kasal. As if naman pwede yun. Bakit hindi mo nalang pakasalan si Bianca ng palihim? Ganun lang naman kadali yun. "How about you? Ano meron sa akin? Don't tell me iniisip mong gusto kita. Come on, Damien, hindi tayo talo." Umira pa si Hara sa kawalan. Naging magkaibigan sila noon at sinubukan na mag-date, ngunit hindi rin nagtagal dahil hindi sila magkasundo. Hindi naman sa hindi mabuting lalaki ang binata, ngunit may parte sa puso ni Hara na para na itong nakatatandang kapatid na lalaki. Gwapo ito, mayaman, mapagmahal na ama at may pinag-aralan. Ngunit hindi niya makakayang agawin ang pwesto ng tunay na ina ng mga ito. Isa pa, nasungkit ni Alvin ang pihikan niyang puso. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, paano na kayo ng mami mo? Alam ko ang ginawa niya sa'yo sa kondo mo. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa ng mami mo, Hara. Ani Damien, nabakas ang galit at pagkadisgusto sa boses. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Huwag mo sabihin na may tauhan kang pinasundan ako. No, napadaan lang ako. At may nakapagsumbong sa akin na nakakita sa ginawa ng mami mo. Hindi kumibo si Hara dahil pansamantalaman na wala sa isip niyang tungkol sa ina. Ngunit hindi pa rin niya matatakasan ang galit nito. Hindi ko pa alam ang sasabihin ko sa kanya, pero kung pakakasalan mo agad si Bianca, baka naman siya na rin ang tumahimik. Paano kayo ni Alvin? Bakit? Ano naman ang meron sa amin? Walang makakapagpahiwalay sa amin, Damien. Hindi ang mami ko. Dahil kung kailangan na labanan ko siya, ay gagawin ko. Minsan lang ako sumaya at hindi ko mapapayagan na kunin pa yun sa akin. Napangiti si Damien sa nakikita niyang katapangan ng babae. Dalaga na talaga ito dahil sa malaking pinagbago ng babae. Alright, kapag may problema katawagan mo lang ako. Ani Damien. Ngumiti lamang si Hara bago ito nagpaalam na aalis na dahil gusto niyang dalawin si Alvin ngayon. 1 linggo na silang hindi nag-uusap at nagkikita, kaya miss na miss niya na ito. Pero ang ngiti sa labi niya ay nawala nang makarating siya sa pinagtatrabahuhan dahil may ibang babae na nasa loob ng opisina nito. Sa tingin mo ba, may mangyayaring maganda sa amin kung ganun lagi ang ginagawa niya? Tanong pa ng babae kay Alvin. Hindi ko naman ginusto na makita niya tayo sa ganung lagay, Alvin. Hindi lang niya ako pinapakinggan na walang nangyari sa atin ng... Anong sinabi mo? Pakiramdam ni Hara ay pinanlamigan siya ng buong katawan. Hara? Kanina ka pa dyan? Aligagang lumapit si Alvin sa kanya. Ano nga ulit yung sinabi mo? Pwedeng pakiulit? Nilapitan ni Hara ang babae habang nalilisik ang mga mata. Kumalma ka, pakiusap. Pigil pa ni Alvin sa kanya, ngunit hindi na talaga mapigilan si Hara.
Gusto kong sabihin mo sa mismong pagmumukha ko kung ano sinabi mo. May nangyari sa inyo ni Alvin? Kailan? Sino ba ang baliw na babaeng to? Ba't ba siya bigla na lamang nanunugod? Reklamo pa ng babae. Tiffany, shut up, okay? Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Umalis ka na lang at ako nang bahalang magpaliwanag sa nobya ko tungkol sa sinabi mo. Siya ang nobya mo? Sa ganitong babae mo lang ako pinagpalit? Seriously? A war freak? Tumama ang palad ni Hara sa pisngi ng babae. Ang kapal ng mukha mong husgahan ng taste ng boyfriend ko. Wala nga siyang taste na mapunta sa'yo, pero nung sa akin nagkaroon na siya ng taste. Galit na saad ni Hara. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Hoy, para sabihin ko sa'yo, nauna naman ako. Balik sigaw ni Tiffany. Kakalbuhin talaga kitang babae ka. Malakas pang sigaw ni Hara at handa na sanang suguri ng babae nang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Tiffany! Malakas na sigaw ni Alvin. Yes, kuya. Mabilis namang sagot nito, kaya naman natatangang napatingin si Hara sa dalawa. Kuya naman, bakit ba ang init ng ulo mo? Ibinibiro ko lang naman siya. Pakipaliwanag na lang sa nobyo ko ang tungkol sa inakala niya sa atin. Anyway, I like her. Palaban. Nakangising sabi pa nito bago lumabas ng opisina. Kapatid mo siya? Hindi makapaniwala si Hara. Kaya nga ang sabi ko, hayaan mo ako magpaliwanag, di ba? Sorry naman. Hindi lang ako natuwa sa mga sinabi niya na may nangyari sa inyo. Ako nga, hindi mo pa nahahalikan tapos. Kamusta ang flight mo? Maayos naman ba naging lakad mo? Sa susunod sasamahan na kita. Naging maayos naman. Ang problema lang, si Mommy. Dahil kilala mo naman yun. Lalo na, at nakita na ni Damian ang ina ng mga anak niya. Kaya malabo na talaga kami. So gusto mong pakasalan ng kapre na yon? Si Alvin naman ngayon ang nagtaas ng kilay. May sinabi ba ako? Ang sabi ko lang naman ay hindi natuloy ang kasal namin. Kaya si Mommy ay magiging dragon. So, edi hayaan mo siyang bumaga ng apoy. Ismid pa nito. Nagtatampo ka na niyan. Naku! Biro pa ni Hara. You're joking? Sa tingin mo nagbibiro ako sa ganitong bagay? Mukhang malungkot ka ata. At dahil hindi mo na mapapakasalan si Damian. Sinasabi mo dyan, manahimik ka na nga dyan. So, kapatid mo yon? Hindi. Nagtatampong sabi ni Alvin. Hinabol naman siya ni Hara dahil iniwan siya ng binata at kung saan nagtungo. Tawa naman ng tawa si Hara dahil nagawa na naman niyang bisitin ng lalaki. Hapon na, nang makatanggap ng bagong misyon ng dalawa at napagpasyahan nilang magsama na. Patungo sila ngayon sa isang bar na bagong bukas na may illegal na nangyayari sa loob nito na nakarating sa kanila. Isang fitted silk dress na may slit ang suot ni Hara na pinarisa ng high heels. Makapal na makeup dahil kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa loob ng dress niya nakatago ang maliit na baril, habang sa kanyang heels naman ay ang maliit na patalim. Hindi tayo aalis kung yan ang suot mo, Hara. Bungad ni Alvin nang makita ang suot ng dalaga. Ang magandang katawan nito na dapat siya lang ang nakakakita. Bar ang pupuntahan natin at kailangan ko makapasok sa loob para malaman kung ano bang nangyayari. Hindi mo kailangan magsuot ng ganyan. Kitang-kita talaga ang pagkadisgusto sa mga mata ng lalaki. Inismeran lamang siya ni Hara at naglakad patungong sa sasakyan. I mean it, Hara. Hindi tayo aalis kung ganyan ang suot mo. Mabubusog ang mga mata ng mga hayop at baka hindi ako makapagpigil at mapatay ko silang lahat. Gigil pa nitong sabi. Parang noon lang, wala kang pakialam sa mga suot ko. Ipapaalala ko lang, misyon to. Hindi tayo pupunta dun para magsaya lang. Kahit na, dahil masyadong kita ang katawan mo sa damit na yan. Hindi na nakipagmatigasan si Hara, kaya muli siyang bumalik sa loob ng kondo. Jeans at tube na pinarisa na itim na boots ang sinuot niya. Mas lalong nanlisik ang mga mata ni Alvin nang mabungaran siyang muli. Sinusubukan mo ba ang pasensya ko? What? Bar ang pupuntahan natin.
Hindi ko kailangan magsuot ng pajama doon. At least wear a decent one. Hiyaw pa nito, pero binaliwala lamang ni Hara. Wala na silang oras para pag-awayan pa nila ang susuotin niyang damit. Wala na tayong oras, Alvin. Bahala ka nang pumatay doon. Basta ako, aalis ng ganito. Pilit ni Hara, kaya wala nang nagawa si Alvin kundi ang padabog na paandarin ng sasakyan. Unang tapak pa lang nila sa loob ng bar, ang mga nakakatakot na tingin ang bumungad kay Hara. Hindi ito malubayan ng tingin ng mga lalaki, at ganon din si Alvin, hindi malubayan ng mga tingin ng mga babae. Susundutin ko na talaga mga mata nila kapag hindi sila tumigil kakatingin sa'yo. Galit na bulong pa niya sa babae bago hinila ito sa counter at umorder ng alak. So paano ba natin sisimulan? Ako sa may exit o ikaw na? Pasimpleng bulong niya. Mga lalaking nagbabantay sa paligid ay hindi sila nilubayan ng tingin. Ngumiti pa si Hara sabay kindat sa lalaking kanina pa nakatingin sa kanya, kaya mas nag-apoy sa galit si Alvin. Chill, walang personalan, pawang trabaho lang. Saad ni Hara at sumenyas ng pakanan na mabilis na naintindihan ni Alvin. Tatlong lalaki na nagbubulungan ang pinapanood nila. Pumasok ang mga ito sa exit door at lumipas ang 5 minuto ay panibagong lalaki ang lumabas doon. Something's fishy sa exit door na yan. Pagsisimula ni Hara dahil halos na pag-aralan na niya ang buong paligid. I know. Maghiwalay na muna tayo at dito ka lang. Susubukan ko pasukin ang exit door na yan. Tatayo na sana si Hara nang pigilan siya ni Alvin. Bakit? Miss mo ko agad? Be careful. At huwag mong hahayaan na mahawakan ka nila, kundi uubusin ko silang lahat. Nagkakaintindihan ba tayo? Kumindat si Hara at saka nagtungo sa exit door. Nanatili naman si Alvin sa counter at umiinom ng alak. Ilang babae ang lumapit sa kanya, ngunit hindi niya pinapansin. Inilabas din niya ang cellphone at may tinipa roon. Nakita niya kung saan patungo si Hara. May camera lens ang suot na contact lens ng babae dahil kailangan nila ng ebidensya. Halos magtagis ang bagang niya nang lapitan ito ng 2 lalaki. Tatayo na sana siya nang patumbahin ito ng babae at nag-peace sign pa at saka pumasok sa loob ng banyo. Hindi na mapakali si Alvin dahil hindi niya maalis ang mga mata sa screen ng cellphone. Pumasok ito sa isang cubicle at lumantad sa mga mata niya ang mapuputing hita nito. Kaya ilang beses na napalunok si Alvin. Pwerasahan niyang binitawan ng cellphone sa lapag ng counter at inisang lagok ang alak na tangan. Hindi pa nakatulong ang malanding tawa ng babae na naririnig niya sa suot na earpiece. I'm warning you, Hara. Paglabas natin dito, humanda ka. Pananakot pa niya, pero humagikik lang ang babae. Sa restroom naman ay tawa ng tawa si Hara dahil sa pambubwisit niya sa lalaki. Alam niyang pinapanood nito ngayon ang bawat kilos niya, pero may napansin nga siyang kakaiba dito sa exit door dahil may napansin siyang pintuan na nilabasan ng 3 babae. Paghugas ng mga kamay ay pasimple niyang sinipat ang kisame at napansin niya ang maliit na daanan doon. Doon siya dumaan na sakto lamang upang makagapang siya. Mga ipis at daga ang bumungad sa kanya. Mabuti na lamang at di siya takot sa mga ito. What are you doing? Nasaan ka ngayon? San pa ba? Eh di inaalam ko ano nangyayari ngayon dito. Sagot naman ni Hara. Bumalik ka na dito ngayon din. Gigil na si Alvin dahil sa pagiging pasaway ng dalaga. Babalik din ako sandali, okay? Dinig niya ang pagmumura ng lalaki. Ngunit pinagsawalang bahala ni Hara ito at tumuloy pa rin sa ginagawa hanggang mapansin niya ang isang butas. Nang makasilip siya rito, nakita niya ang 4 na lalaki na may hinahalo sa malaking lalagyan na para bang alak. Hindi sigurado si Hara kung ano nga ba mga ito, ngunit mukha itong drugs. Alvin? What? Bumalik ka na dito? I'm not feeling well. Mahinang bulong pa nito. Saka lang niya naalala ang alak na in-order ng lalaki.
Mabilis siyang bumalik at walang pagdadalawang isip na sumugod sa silid na yon. Tinawagan muna niya si Sally upang humingi ng backup. Hinugot niya ang nakatagong baril sa hita at basta na lamang sumugod sa silid na yon. Walang kikilos! Itaas niyo ang mga kamay niyo! Malakas niyang sigaw sa mga lalaking naghahalo ng kung ano sa inumin. Huwag po! Wala po akong alam dito! Napagutusan lamang ako! Subukan niyong kumilos at papuputukan ko mga bungo niyo. May isang lalaki ang nagbalak na tumakas, kaya hindi na nagdalawa pang isip si Hara at binaril ang lalaki sa hita, kaya mas lalong lumaki ang gulo. Ramdam din ni Hara ang isang babae na lumapit sa kanya. Kailangan ka ni Alvin sa labas, Hara. Hindi maganda ang lagay niya ngayon. Ako nang bahala dito. Sabi ni Sally. Ano nangyari? Takang tanong ni Hara dahil maayos ito nung iwanan niya. Mukhang may droga ang nainom niyang alak. Kailangan ka ng lalaki mo ngayon din. Sabi naman ni Anton na may dalading baril. Wala nang sinayang na pagkakataon si Hara at pinuntahan ng lalaki. Nasa loob ito na sasakyan nila at tinitignan ng kasamahan nilang pulis. Ito ang nurse ng grupo. Ano nangyari sa kanya? Mukhang nakainom na aphrodisiac si General Alvin. Kailangan lang niya magpahinga dahil naturukan ko na siyang pampakalma. Kung ano man ang sasabihin niya ngayon, epekto ng droga yon. Kaya para siyang lasing. Paliwanag ng nurse. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Pwede ko na siyang iuwi? Hindi na kailangan dalhin sa ospital? Hindi na. Basta, Commander, huwag kang bibigay. Yun lang ang gusto kong sabihin. Sabi ng nurse. Hindi ito pinakinggan ng maayos ni Hara at inuwi sa kondo ng lalaki ang binata. Inaalalayan niya ito hanggang sa makapasok sila sa loob ng silid. Alvin, sino ang pinakamagandang babae sa buong mundo? Trip lamang niya ito pero nagulat siya sa sinagot ng lalaki. You, mahal mo ba ako? So much. Nanlalaki ang mga mata ni Hara sa tuwa, kaya inilabas niya ang cellphone at pinindot ang recording. Sabihin mo nga na mahal na mahal mo ko at hindi mo ko kayang pakawalan. Mahal na mahal kita at hindi kita hahayaan na mawala dahil makakapatay ako. Sabi naman ito. Humagikik naman si Hara na parang bulating nilagyan ng asin dahil sa kilig. Sabihin mo na papakasalan mo ko. Ngunit hindi sumagot si Alvin. Napasimango tuloy siya bigla dahil hindi na talaga ito sumagot. Sabi ko nga, masyado pang maaga para sa kasal. Papakasalan mo ba ako kapag inaya kita? Tanong sa kanya ng lalaki. Tinatanong pa ba yan? Siyempre pakakasalan kita. Kahit saang simbahan pa yan. Isa pa kahit di mo ako pakasalan, ako ang magpo-propose. Papakasalan mo ba ako? Ulit pa nito. Oo nga, kulit naman eh. Then magpakasal tayo bukas. Sabi ni Alvin, ngunit nakapikit na ito. Huwag kang ganyan. Baka seryosohin ko yung sinabi mo. Alam mo naman ako, hindi talaga kita pakakawalan. Sabi ni Hara at mas lalong itinutok ang cellphone sa mukha ng lalaki. Sino mas gusto mo? Ako si Damian. Tanong pa nito kaya napahalakhak siya. Para kang lasing na nakasinghot ng katol. Ba't ba tinatanong yan ha? Kailan ka pa nagselos kay Damian? May asawa na yun. Hindi pa tayo ang sumaklolo sa kanila? Ayoko sa kanya dahil inaagaw ka niya. Kailan? Bakit parang hindi ko ata yan alam? Papakasalan ka niya kung di pa dumating ang ina ng anak niya. Bakit kanya na epekto ng droga sa'yo? Nagiging madaldal ka ha? Hindi ba pwedeng maging mabait ka na lang or sweet ganon? Nauutal na tanong niya dahil umaabot na sa kanyang dibdib ang kilig na nararamdaman. Hindi na lang kumibo si Hara at hinayaan ang lalaki sa mga sinasabi nito hanggang sa hindi na ito sumagot at tuluyan na makatulog. Madaling araw nang magising si Alvin dahil sa pangangawit ng kanang kamay niya. Napansin niya ang dalaga na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Wala siyang maalala sa mga nangyari maliban sa pagpunta nila sa bar. Napatingin siya sa cellphone sa bedside dahil umiilaw ito kaya sinagot niya.
Ang kaninang mukha ni Alvin na prente lang ay bumakas ng matinding galit. Nagtagis ang kanyang mga bagang at humigpit ang hawak sa cellphone na kamuntik ng ikasira nito. Dahan-dahan niyang inalis ang ulo ng dalaga sa kanyang bisig at saka ito hinalikan sa noo at walang pasabi na umalis. Sumakay siya sa sasakyan at pinaharurot ito ng sobrang bilis papunta sa kondo ng kanyang kapatid. Isang linggo nang hindi matawagan ni Hara ang binata simula ng gabing umalis ito. Wala man lang pasabi o kahit ang tumawag sa kanya ay hindi magawa. Hindi mapakali si Hara dahil wala siyang alam kung kumusta na nga ba ang lalaki o nasa maayos na lagay ba ito. Kumalma ka kaya muna, mas lalo ka lang magpapanik niyan. Matanda na si Alvin at kaya niya na ang sarili niya, okay? Hindi naman siya mahina at para saan pa't naging general siya? Sabi ni Sally na kayakap pa ang asawa nitong si Anton. Oo, nagpakasal ang dalawa nang hindi niya alam kung paano nangyari. Pero ang kaibigan niya, ang ina ng anak ni Anton. Mapaglaro talaga ang tadhana dahil sa mga buhay nila. Hindi niyo ako maintindihan dahil ibang pakiramdam ko. Paano kung may nangyari na palang masama sa kanya? Paano kung hindi pala siya maayos ngayon? Bakit hindi mo tanungin ang pamilya niya? Tanong naman ni Anton, pero dito na napatigil si Hara. Hindi niya kilala ang pamilya ng lalaki. Ang tanging kilala lamang niya ay si Tiffany, ang kapatid ng lalaki pero hindi niya rin ito matawagan. Wala akong kilala sa pamilya niya. Bulong pa niya, sapat lamang upang makarating sa tenga ng dalawa. Ang tagal mo siyang hinabol tas di man lang nakilala ang pamilya niya? Hara, parang nakakatanga naman yun. Alam ko nakakatanga, pero hindi naman kasi kami nagsimula sa smooth, di ba? Oo nga pala, nadaan sa pamimilit. Bira ng kaibigan niya, kaya hindi napigilan ni Hara na panlisikan ito ng mga mata. Hindi kasi ito nakakatulong, bagkus nakakadagdag lamang ng stress ng babae. Pero kumalma ka. Baka naman mamaya lang ay magparamdam na si Alvin sa'yo. Naghintay pa ng isang araw si Hara pero wala talagang Alvin na tumawag o nagparamdam sa kanya. Hindi na siya mapakali dahil pakiramdam ni Hara ay may mali. Hindi na niya matiis pa kaya mabilis siya nagpunta sa mansyon ni Damien. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Salubong agad ng lalaki sa kanya. Kailangan ko ng tulong mo dahil nawawala si Alvin. Hindi niya ako kinontak 7 araw na rin at hindi ko siya mahanap kahit saan. Hindi kaya nagsawa na sa pagiging baliw mo? Pati ba naman ikaw? Hindi nakakatuwa ang mga sinasabi mo. Tulungan mo na lang ako hanapin siya. General ang lalaki mo, Hara. Hindi isang mahinang nilalang. Kaya hindi mo siya kailangang hanapin. Bakit? Wala na ba siyang karapatang maging mahina, ganon? Wala ba siyang karapatan na mapahamak porket general siya? Hindi mo kasi naiintindihan na baka gusto lang niya makapag-isip. Bakit hindi man lang niya ako sinabihan? Bakit kailangan niya akong iwanan sa ere? Bakit? Lagi na lang ganito yung nangyayari sa akin at hindi ko na alam kung bakit. Umiyak ang babae sa harapan ni Damien at Bianca. Palihim pang sinikmuraan ni Bianca ang asawa dahil sa pagiging harsh nito sa babae. What? Nagsasabi lang naman ako ng posibilidad na mangyayari. Depensa pa ni Damien sa asawa. Hindi kaya may ginagawa lang siyang mahalagang bagay kaya hindi pa siya nakakatawag? Baka walang signal doon o naiwan ang cellphone niya. Si Bianca ang nagsalita, umaasa na baka mapagaan ang loob ng babae. Hindi ko na alam ang iisipin ko, Bianca. Baka nga siguro ayaw niya sa akin. Kaya niya ako tinakasan, di ba? Sabi pa nito at mas lalong humagulhol ng sobrang lakas. Napakamot naman ang ulo si Damien nang marinig ang galit na boses sa suot niyang earpiece. Pinagmumura siya nito dahil sa ginawa nito sa babae. Malay mo lang, may ginagawa lang siya na mahalagang bagay kaya hindi ka pa niya natatawagan. Malay mo bukas lang ay tawagan ka na niya, hindi ba? Sa tingin ko ay hindi niya na ako tatawagan. Dahil kung mahalaga ako sa kanya, hindi siya basta-basta aalis nang walang paalam. Kung mahalaga lang ako sa kanya, hindi niya gagawin to. Puno ng hinanakit na sabi ni Hara. Maghintay ka pa ng 1 araw. Baka tumawag si Alvin. Hindi ba, love?
Oo, maghintay ka pa ng isang araw dahil nagsisibak pa siya ng kahoy. Sabi naman ni Damien. Ano? Sa tingin niyo may oras pa ako para dyan? Hindi ako nakikipagbiruan, kaya wag niyo akong ganyanin. Saka nag-walk out ang babae. Sinubukan pa siyang pigilan ni Bianca, ngunit hindi rin ito nagawa. Sinamaan niya ng tingin ng asawa dahil sa ginawa nito kay Hara. Hindi mo dapat sinabi ang mga yun. Patay ka kay Alvin yan. What? Hindi naman natin kasalanan kung nagsisibak siya ng kahoy ngayon, di ba? Pinag-iigib siya ng tubig at kung ano pa. Dapat ang sisihin dito ay ang mami niya at ang tangang si Alvin. Sabi naman ni Damien. Maski si Bianca ay hindi na niya alam ang sasabihin dahil sa asawa. Napakalakas kasi ng amats nito, kaya hindi niya alam kung bakit minahal niya ito ng sobra. Ikaw ang bahala kay Alvin kapag bumalik siya na wala nang babalikan. Saka siya naglakad paalis at palayo sa baliw niyang asawa. Lumuluhang umuwi naman sa bahay ng ina si Hara. Hindi na niya makaya ang sakit na dulot ng nararamdaman niya para kay Alvin. Sa sasakyan pa lang, hindi niya na maidilat ang mga mata dahil sa labis na pag-iyak. Ma'am. Atungal pa niya na makita na umiinom ito ng tsaa. Anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? Tarantang sabi pa ng kanyang ina dahil hindi niya inaasahan ang pagbabalik ng anak. Si Alvin, iniwan niya na ako. Sumbong pa niya. Yan na nga ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Kunwari pang pagalit na sabi ng kanyang ina. Mama, hindi mo kasi ako naintindihan. Mabuti siyang tao. Tapos napilitan lamang siya sa akin kasi kinukulit ko siya lagi. Baka nagsasawa na talaga siya sa akin kaya niya ako iniwan. Di naman siguro, anak. Malay mo may mahalagang bagay lang siyang ginagawa ngayon. Paano mo nalaman? Buti pa si Damien, masaya na sa pamilya niya. Habang ako hindi ko man lang makita yung taong mahal ko at hindi man lang ako magawang mahalin ng lalaki gusto ko. Mas lalong umiyak ang dalaga, kaya wala nang nagawa pa ang mami niya kundi yakapin ng mahigpit. Dapat nakinig na lang ako sa'yo eh. At ginawa yung gusto mo. Sana nagpakasal na lang ako sa ibang lalaki. What the hell are you talking about? Biglang sulpot ni Alvin na may dalang tray ng pagkain nang maabutan niya si Hara. Bigla namang umurong ang mga luha ni Hara na makita ang lalaki. Nakasuot pa ito ng apron at may dalang iba't ibang klase ng pagkain. Gumuhit ang pagtatanong ni Hara sa dalawa. Anong ginagawa mo dito? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Hara. Ang totoo niyan, anak, 1 linggo na niyang pinatutunayan ang sarili niya para lang makuha sa akin ang kamay mo. Pag-amin ng kanyang ina. Ano? Bakit mo ginagawa to, Alvin? Pwede mo naman kunin sa akin ang kamay ko. Kamay ko to at hindi kamay ni Mami. Gusto ko lang na matanggap niya ako bilang ako at makuha ang kamay mo sa maayos na paraan. But still, hindi mo man lang ako tinawagan o hindi ka man lang nagsabi kung nasan ka. I'm sorry. Kinuha kasi ng mami mo ang cellphone ko. Mom! What? Kailangan niya mag-focus sa mga gusto kong gawin niya pag naging mag-asawa na kayo. Kapag may cellphone siya, ay panigurado na nandito ka na the next day. Isa pa, ginawa ko lang naman to para malaman kung dapat mo ba siyang maging asawa. Katwiran pa ng kanyang ina. But still, hindi mo dapat ginawa yun. Dapat sinabi mo sa akin na nandito siya. Hindi niyo alam kung paano ako nabaliw. Matagal ka ng baliw, anak. Putol pa ng kanyang ina. Ang sama niyong lahat. Hindi niyo man lang ako naisip. Saka na naman nag-walk out si Hara. Sinundan naman siya ni Alvin hanggang sa makarating sila sa may hardin ng mansyon. Nabigla siya nang makita ang ayos nito. Bakit hindi ka pinigilan ni Damien? Nasira na tuloy ang lahat. Dinig pa niyang sabi ni Alvin. Ang nasa harapan niya kasi ay ang mga bulaklak na paborito niya. May pusong bulaklak sa gitna at nakasulat na "Will you marry me?" Hindi makapaniwala si Hara sa nakikita. Para sa akin to? Oo, pero dahil alam mo na hindi na sorpresa. Pwede pa naman na lumuhod ka. Utos pa ni Hara.
Bakit kasi hindi ka pa naghintay ng isang araw? Bakit ka pa kasi nagpunta dito? Lumuhod ka na! Utos muli ni Hara. Lumuhod si Alvin sa harapan ng dalaga at inilabas ang pulang box na may naglalamang singsing at iniharap yun kay Hara. Dahil sinira mo na ang sorpresa ko, ay wala na. Gagawin na lang natin ngayon. Papakasalan mo ba ako o ikukulong kita sa bahay ko? Tanong ni Alvin na wala man lang ka-sweet-sweet sa katawan. Tamisan mo naman. Hara, will you marry me? Oo naman. Papakasalan kita kahit anong mangyari. Sinuot ni Alvin ang singsing sa kamay ni Hara. Sa unang pagkakataon ay hinalikan niya ito sa labi. Saksi ang ina ni Hara na nakatingin sa labas ng bintana. Umiiyak ito dahil sa wakas, natagpuan na ng anak niya ang tunay na kaligayahan. Makalipas ang 7 taon ay naging mag-asawa at biniyayaan ng anak sina Hara at Alvin. Ito ay si Prince, ang anak nilang lalaki na nagmana sa ugali ng daddy nito. Prince, bakit ayaw mo mag-sorry kay Selena? Hindi tama ang ginawa mo. Sinira mo ang letter na binibigay niya sa'yo. But mama, hindi ko naman gusto ang letter na ginawa niya kasi ang pangit. Isa pa hindi ko siya gusto. Katwiran pa na magaling niyang anak. Kahit na, hindi mo dapat sinira. Bagkus ay nagpasalamat ka. Bakit pa kasi galit ka kay Selena? Ang bait niya sa'yo, anak. Dahil hindi ko siya gusto, mama. At ang gusto ko ay si Sarah. Si Sarah, ang panganay na anak ni Sally at Anton. Habang si Selena, ang pangalawang anak at bata lamang ng 1 taon kay Prince. Prince, mag-sorry ka o hindi ka na makakaulit pa. Mom, gusto mo isumbong ulit kita sa daddy mo? Pananakot pa ni Hara sa anak. Wala nang nagawa ang anak niya, kundi ang lumapit sa batang si Selena na umiiyak sa kanlungan ng kaibigang si Sally. Selena, sorry. Hindi ko dapat sinira ang letter mo. Bad ka. Nagsorry na nga, di ba? Ano pang gusto mo? Nagmamaktol na ngayon si Prince. Napakamot na lamang ng sariling ulo si Hara sa sariling anak. Mas lalo lamang silang nagulat sa gusto ng anak ni Sally. Pakasalan mo ako paglaki natin. Anak, sino nagturo niyan sa'yo? Alam mo ba na hindi yan dapat sinasabi ng edad mo? Sabi naman ni Sally sa anak. Opo, si ate po nagsabi. Sarah, halika nga ditong bata ka. Malakas naman na tawag ni Sally sa panganay na anak. Natawa na lamang silang lahat sa mga anak nila. Dahil parang noon lang, sila lamang nagbabangayan. Ngunit ngayon pati na rin ang mga anak nila. Naramdaman pa ni Hara ang pagpulupot ng 2 braso sa bewang niya. Kumusta, love? Malambing pang tanong ni Alvin. Ayos lang, pero ang anak mong pasaway ay hindi. Para namang hindi nagmana sa iyo yan. Sabi pa nito, kaya mas lalong nainis si Hara at siniko naman ang asawa. Sorry na, hindi ka naman mabiro kapag ikaw ang lakas ng tama mo mang inis sa akin. Sabi naman ni Alvin. Ewan ko sa'yo. Nagtatampo na sabi ni Hara at saka umalis bitbit ang anak na namumula ang pisngi. Napangiti na lamang si Sally at Anton habang pinapanood ang mga kaibigan nilang masaya ngayon sa sarili nilang pamilya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Queen Meets the General. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!